Isang magandang araw sa inyo, mga minamahal na mag-aaral. Muli na tayo ay mag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos at ang ating module ngayon ay Module 8. Ang Module 8 ay kuha sa aklat ng Joshua chapter 1 hanggang 24. Dito meron tayong 4 uling tatalakayin. Ang una na ating papag-aralan ay ang courage o sa Tagalog ay lakas ng loob. Omnipotent, pangalawa, pinakamakapangyarihan sa Tagalog. Trust or pagtitiwala at obligation o yung tungkulin. Makinig kayong mabuti sapagkat dito marami tayong matututunan, mga minamahal na mag-aaral. Bago tayo dadako, katulad ng dating ginagawa natin, manalangin muna tayo para bigyan tayo ng Panginoong Diyos ng karunungan at pangunawa sa oras na ito. Manalangin tayo. Salamat, Ama, sa muli na kami po ay nagkaisa upang mag-aaral ng iyong salita. Salamat sa lahat ng tinawag mo na makakapanood na naman nito. Ang dalangin ko, O Diyos, ay bigyan mo po sila ng dunong, pangunawa, at higit sa lahat, tulungan mo po sila ng aming tatalakayin, maisabuhay nila sa araw-araw sa pamamagitan ng tulong ng banal mong Espiritu. Itong aking samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Dito na tayo sa Module 8. Tatalakayin natin una yung courage. Ano ba yung courage? Sa Tagalog ay lakas ng loob. Alam ko sa inyo ngayon na mga mag-aaral, mga bata, marami kayong kinakatakutan. Isa, halimbawa, yung iba takot sa aso. Baka kagatin ng aso, yung iba naman baka takot sa ahas. Kagatin siya ng makamandag na ahas. Meron din yung iba, lalo na pag nakakarinig sila ng multo, doon sila takot. At yung iba naman, siguro, meron pa sa inyo ito, mga mag-aral. Baka isa sa inyo dyan ay takot sa tubig. Pag takot ka sa tubig, ibig sabihin yan, hindi ka na naliligo. Takot ka eh. Ayaw mo yung malamig eh. Baka may takot sa tubig sa inyo dyan ha. Maligo kayo. Yung iba, baka pag nakahawak si mama ng stick, si papa ng stick, takot na yan. Kasi bakit? Hindi sumusunod. Marahil. Kaya't, magagalit si papa, magagalit si mama. Yung iba naman siguro, takot sa mga karamdaman, malubhang sakit. Ang dami nating kinakatakutan sa mundong ito. Pero, ito yung tatalakayin natin ayon sa aklat ng Joshua na dapat magkaroon kayo o tayong lahat ng lakas ng loob. Okay. Siguro doon sa school ninyo noon, yung iba last year ay takot ding pumasok sa eskwelahan nila. Bakit? Kasi nga, yung iba walang assignment. Hindi nakagawa ng assignment. Yung iba, marahil nakipag-away. Takot na mapunta sa guidance office. Daming kinakatakutan. Yung iba, takot pagdating ng exam. Bakit? Kasi hindi siya nakapag-review. Hindi siya nakapag-prepare. Kaya takot. Pero tinuturuan tayo ngayon kung paano tayo na huwag matakot at magkaroon tayo ng lakas ng loob. Sa ating Panginoong Diyos, ito naman yung gagawin natin. Siguro kasi yung iba, pag sila ay kakain doon sa restaurant, marahil sila ay takot o wala silang lakas ng loob na manalangin pag sila ay nakikita ng mga tao, ibang tao. Kayo ba mga bata, takot ba kayo na manalangin? Lalo na sa inyong mga pagkain?
yung bigay ng Diyos sa inyo, huwag kayong matakot. Dapat malakas yung loob ninyo na manalangin kahit na saan kayo, nakikita man kayo ng tao o kahit di kayo nakikita ng tao, may lakas loob tayo na manalangin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi mga bata, kasama natin ang Diyos. Balik na tayo sa ating tatalakayin. Ang sabi niya, the entry to the promised land, ang pagpasok doon sa lupang pangako. After 40 years in the wilderness, God admonished Joshua to be strong and courageous and lead the people of Israel to the promised land. They must obey the law of Moses and meditate it day and night so that they will succeed. After 40 years, na nandun ang mga Israelita doon sa disyerto, ito yung sinabi niya sa binasa ko sa inyo. Ang Diyos, pinaalalahanan niya si Joshua na ang sabi niya, magpakatatag ka, magpakatapang ka, sapagkat ikaw ang mangunguna sa mga Israelita at ilalabas mo sila papunta sa promised land. At sinabi pa ng Diyos, dapat silang sumunod sa kautusan ni Moses at pagnilayan nila araw at gabi upang sila ay magtatagumpay. So ito yung sinabi ng Diyos, mga minamahal na mag-aaral kay Joshua, na ipaparating niya sa kanyang mga kasamang Israelita. Isang lesson na makita natin dito, ang sabi ng Panginoong Diyos, magpakatatag ka, magpakatapang ka, sabi ng Diyos kay Joshua. Sapagkat bakit? Kasi alam nyo mga bata, ang daming mga Israelita na pamumunuan ngayon ni Joshua. Kasi si Joshua, siya na yung kapalit ni Moises pagkamatay niya. So lesson din sa atin na dapat huwag tayong matakot. Lakasan ang loob sapagkat, bakit? Sabi ko kanina, saan ka man pupunta, anuman ang iyong ginagawa, pagkasama mo ang Diyos, ikaw ay magtatagumpay. At ang sabi niya sa binasa ko sa inyo, yung mga binabasa na salita ng Diyos, yung mga naririnig ninyo ngayon na salita ng Diyos, yan yung inyong pagnilayan. Isipin nyo, i-meditate nyo yan, pagninilayan nyo araw at gabi, sapagkat yan ang magbibigay ng katagumpayan sa inyo mga minamahal na bata. So yun yung una na lesson na ating tinalakay. Yung courage, dapat taglayin, sapagkat walang room sa inyo, sa ating lahat, na matakot, kasama natin ang Diyos. Second, doon tayo sa omnipotent o makapangyarihan. Alam niyo yung bata ko, doon ko lang unang naranasan na pinalo ng nanay ko. Kasi umalis ako sa bahay, kasama ko yung mga kaibigan ko, pumunta kami doon sa ilog. Libangan namin na lumangoy sa ilog. At yun pala yung time na hinahanap na pala ako ng nanay ko. Ang problema, di ako nakapagpaalam. Kaya't hanggat sa sinundo ako ng nanay ko doon sa ilog kasi may nagsabing nandun kami. Doon ako pinalo ng nanay ko. First time kong maranasan ng palo sa nanay ko. Bakit? Kasi yung nanay ko ngayon, meron siyang kapangyarihan. Kapangyarihan na magdisiplina sa akin kasi mali yung ginawa ko . Hindi na ako nagpaalam. Tapos, kung paano kung nalunod ako? Wala na. Okay? So, hindi ako nakapagpaalam. Yun ang isa na kasalanan ko. Kaya pinalo ako ng nanay ko. Bakit? Yung nanay ko, yung tatay ko, meron silang authority o kapangyarihan. Ngayon, ikaw bata, halimbawa, wala man yung nanay mo, wala man yung tatay mo, meron ka pa ring mga kapatid. Kung halimbawa ulila ka,
meron ka ring mga guardians, mga lolo o lola na nagbabantay sa'yo, nag-aalaga sa'yo. Ngayon sila yung may karapatan, may kapangyarihan upang sa ganon magturo sa'yo. So yung mga guardians, sila yung magbibigay din ng disiplina sa'yo halimbawang ikaw ay nagkamali. Sa school, yung mga teacher ninyo, dapat sumunod kayo sa kanila kahit sa panahon ngayon. Yung pandemic. Bakit? Kasi mas mahirap na ngayon eh. Alam nyo ba na yung mga teacher, ang dami-dami na nilang ginagawa? Sumunod kayo sa kanila sapagkat sila yung may kapangyarihan, may authority, doon sa inyo pa ring pag-aaral. Kahit nasa bahay kayo, naka-online, learning, module learning kayo, dapat pa rin kayong sumunod. Sapagkat sila pa rin yung may kapangyarihan, authority, na magbibigay din ng grado sa inyo. Sa bansang Pilipinas, dito sa bansa natin, yung presidente natin, may kapangyarihan yan. Okay? Pag sinabi ng presidente natin na dapat magsuot ng face mask, dapat magsuot ka ng face mask. Bakit? Kasi yun ang order ng Pangulo eh. May kapangyarihan ng Pangulo na mag-utos. Kaya dapat, pag sinabi rin niya na huwag lalabas ng bahay, huwag lalabas ng bahay. Yung mga matatanda, mga senior citizen, mga bata, huwag lalabas ng bahay. Anong ginagawa? Dapat sundin yan. Kasi may kapangyarihan ang ating presidente. Paano pa kaya ang ating Panginoong Diyos? Na siya yung lumikha sa akin, sa iyo, at maging sa presidente. Siyang may likha ng lahat ng bagay na pag-aralan na natin sa mga nauna na module. Okay? Paano pa kaya ang ating Panginoong Diyos? Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang ibang makapangyarihan, kundi ang ating Panginoon. So tingnan natin ang ating Panginoong Diyos. Kung ikaw ngayon ay nagtitiwala ngayon sa Kanya, pag-aaralan natin sa pangatlo yan, tiwala. Kung meron kang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na siyang makapangyarihan, alam mo ang mangyayari sa iyo? Kaya niyang tanggalin ngayon yung pagiging matatakutin mo. Kung may problema sa pamilya, halimbawa may sakit si nanay, may sakit si tatay, kaya niya ngayong bigyan ng lunas yan sapagkat siya ang makapangyarihan. May sakit ka sa ulo, halimbawa lang, sinong lalapitan mo? Unahin mo na ang Diyos. Lalapit ka na sa Kanya sapagkat ang Diyos nakikinig at tumutugon sa inyong mga panalangin. So dapat maintindihan ninyo mga bata, na kung ang ating Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay sapagkat siya ang may likha ng mundong ito na ating ginagalawan at lahat ng nandito sa mundong ito. O di ba? Sakit pa kaya ang hindi kayang tanggalin ng ating Panginoong Diyos? Kayang-kaya ng Diyos yan. Balik tayo ngayon sa ating pag-aaralan. The crossing of the Jordan River. Ang pagtawid doon sa Ilog Jordan. Sinong tumawid? Ang mga Israelita. Basahin natin. Joshua told the people to purify themselves, for the Lord will do great wonder to them, and the people obeyed. They left the camp to cross the Jordan River. The priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. As soon as the feet of the priests touched the water at the river's edge, the water began backing until the river bed dried up and the people crossed. The 12 representatives from the tribes took stones from the middle of the riverbed that served as memorial to remind the next generation of that miracle. Ito mga bata, yung pagtawid ng mga Israelita doon sa Ilog Jordan. At alam nyo, dala-dala ng mga pari ngayon
ang Ark of the Covenant. Habang sila'y naglalakad, pagdating ng mga pari doon sa Ilog Jordan, pagtapak nila doon sa tubig ng ilog, tumigil. Nag-stop yung pag-agos ng tubig sa Ilog Jordan. Kaya't ang nangyari, nagkaroon ngayon ng tuyong lupa doon sa Ilog Jordan, kaya't sila ay nakatawid. Isang milagro ng Panginoong Diyos na yung Ilog Jordan, tumigil ang agos at saka umurong ang agos dito, tuloy-tuloy at sila ay nakatawid. O kita nyo, isang napakalaking milagro. Ang Diyos lang ang nakagagawa niyan. At alam nyo ang nangyari dito? Pinakuha ni Joshua yung mga isa na representante ng 12 tribes. Bawat isang tribo, isa, kumuha sila ng bato. At anong ginawa nila sa bato? Pinagpatong-patong doon sa gitna ng Ilog Jordan, doon sa tuyong lupa. Para ito ay magsilbing alaala sa mga susunod na lahi sa kanila. Kaya pag tinanong ng mga susunod na lahi, ano yung mga bato doon? Sasabihin nila na yun ang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos na yung Ilog Jordan na yan ay natuyo at sila ay nakatawid. So nakita niyo mga bata, gaano makapangyarihan ng Diyos? Yung ang dagat, hinati ng Diyos. Ito na naman, yung Ilog Jordan, tumigil na naman ang agos, tuloy nakatawid ang mga Israelita. So makita natin, isa lang ang nakagagawa niyan, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Ang makapangyarihang Diyos, ninyo ngayon na nanonood, at ang makapangyarihang Diyos nating lahat. Sana naintindihan yung pangalawa, na ang Diyos, makapangyarihan. Wala nang ibang makapangyarihan. And third, trust o pagtitiwala. Ang pagtitiwala, dapat ilagay ninyo sa inyong mga magulang yan. Alam ba ninyo na yung mga magulang na yan, they do everything they can just to give you a bright future. Gusto nilang mabigyan ka ng magandang kinabukasan. Kaya't ganun na lamang ang kanilang ginagawa. Nakita ba ninyo yon? So dapat magtiwala kayo sa mga magulang nyo. Na sila, sa lahat ng kanilang mga ginagawa, ito, para sa inyo. Okay? Kaya't kung ano yung sinasabi nila, pakinggan ninyo, lalo na sa kanilang mga pangangaral. Kasi ang mga bata na matatalino may dunong, ang sabi sa Biblia, sila ay nakikinig sa payo ng kanilang mga magulang. So sana ganun din ang gagawin ninyo simula ngayon. Kung dati hindi kayo nakikinig sa mga payo nila, ngayon na nakarinig na kayo ng Word of God na ito, ng turo na ito, dapat gawin na ninyo yan, mga minamahal na mag-aral. Pakinggan ang lahat ng pangaral nila upang ikaw ngayon ay ituring na isang matalinong bata. Tingnan natin. Sabi ko kanina sa mga teacher ninyo, mas mahirap na ngayon ang kanilang ginagawa. Doble hirap na ngayon. Bakit? Yung pagbibigay na lang ng grado eh. Paano sila magbibigay ng grado sa online class? Sa module class, di ba? Paano sila magbibigay? Eh, yung module ibibigay sa iyo, gagawin mo sa bahay mo, papag-aralan mo yan. Tuturuan ka ng mga magulang mo. Paano sila ngayon magbibigay ng grado? Mas mahirap na. Eh, baka naman hindi na ikaw ang nag-aaral. Baka yung mama mo, baka yung papa mo, baka yung kuya mo, yung ate mo, sila na ang nag-aaral para sa iyo. Huwag namang ganun. Alam ninyo yung mga teacher ninyo, pagtiwalaan nyo sila, sapagkat sa hirap ding ginagawa nila, sakripisyo nila, alam ba ninyo yan? Ginagawa nila ito para din sa inyong kapakanan. Gusto nila na maganda ang kahihinatnan mo. Okay? So, ilagay ang pagtitiwala maging sa lahat ng mga nagtuturo sa inyo. Wala man sila face-to-face na nakapagtuturo sa inyo, pero gawin ninyo
ang pinapagawa nila sapagkat alam ba ninyo pag ginagawa nyo yan, kakaiba yung gagawin din ng Diyos sa iyo. Pag nag-aral ka lang ng mabuti, ginagawa mo yung pinasabi ng teacher mo, tiwala ka sa kanila, tiwala ka sa mga magulang mo, iba ang pagpapala na gagawin ng Panginoong Diyos sa iyo. Paano pa kaya ang ating Panginoong Diyos? Di kaya pwede nating ibigay lahat ang tiwala natin sa Kanya? Mas lalo na sa ating Panginoon, mga bata. Ibigay mo ngayon ang tiwala mo sa Kanya. Bakit? Ang Panginoong Diyos mismo, Siya yung nangako sa inyo. Pakinggan ninyo ang pangako ng Panginoong Diyos. Jeremiah 29:11. Alam nyo bang pangako ng Diyos? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give you hope and a future, and plans not to harm you. Makita ninyo yon? Napakaganda yung pangako ng Panginoong Diyos sa inyo. Kaya dapat kayo ngayon na mag-aaral, ilagak ninyo, ibigay ninyo yung buong pagtitiwala ninyo sa ating Panginoong Diyos na buhay. Bakit? Kasi pag nangako ang Diyos, yan ay Kanyang tutuparin. Pag inilagay mo yung tiwala mo ngayon sa Panginoong Diyos, ginagawa mo yung lahat ng makakaya mo, nagtitiwala ka rin sa sarili mo, na ikaw ay maging isang mag-aaral na maganda ang kahihinatnan o kanyang kinabukasan balang araw. Yun ang dapat. Pag nagtiwala ka na sa Panginoong Diyos, gawin mo ang parte mo at ang Panginoong Diyos tutulong sa iyo. Ilagay mo rin ngayon ang tiwala mo sa sarili mo na magagawa mo yon dahil kasama mo ang Diyos, dahil tinutulungan ka ng Diyos, dahil ang Diyos ang nangako sa iyo na Kanyang tutuparin. Bibigyan ka ng magandang kinabukasan, hindi ka pahintulutan na mapahamak, at bibigyan ka pa ng Diyos ng pag-asa. Sana maliwanag sa inyo yan, mga minamahal na mag-aaral. Okay? Balik tayo ngayon sa Biblia. Ang sabi niya, the fall of Jericho. God told Israel to march around the town once a day for 6 days. On the 7th day, the 7 priests and the Israelite marched around 7 times. On the 7th time, the priests blew the horns, while the rest shouted and made very loud voice, and the wall of Jericho collapsed. Thus, the Israelites captured the city. Anong makita natin dito, mga minamahal na mag-aral? Ito yung pagpasok na nila doon sa Jericho. Sa lungsod ng Jericho, ang lalaking mga pader. Ang lalaki, ang tataas na mga pader na simbolo ng kanilang proteksyon sa kanilang mga kalaban. Pero ang sabi ng Diyos kay Joshua, ibibigay niya sa kanila ang lupain na yan, yung lupain ng Jericho. Kaya't ang utos ng Panginoong Diyos, eto, sa 6 na araw, lilibot sila, magmamarcha sila, lilibutin nila yung wall, pader ng Jericho. Isang araw, isang marcha. Lahat sila. Habang dala-dala yung Ark of the Covenant. Pinapasan ng mga pare ang Ark of the Covenant. Ito ngayon, pangalawang araw, marcha ulit sila. Ikot pa rin. Pangatlong araw, ganun pa rin hanggang sa pang-6 na araw, ikot sila. Isang beses sa isang araw. At ang sabi doon sa pang-7 araw, 7 beses din nilang iikot doon sa Jericho Wall. At sa pang-7 araw, 7 beses na silang umikot. Doon sa pang-7 beses, hinipan ng mga pari ang kanilang mga trumpeta at sumigaw ng malakas ang lahat ng mga Israelita at doon bumagsak ang wall of Jericho.
So nakita niyo ang kapangyarihan ng Diyos? Doon nila na-conquer ang bayan ng Jericho. So nakita ninyo mga bata, milagro ng Panginoong Diyos, bumagsak yung mga pader. At doon nakapasok ang mga Israelita sapagkat ang Diyos ang tumulong sa kanila nakipaglaban upang makuha nila yung lupain na yun. So nakita nyo, gaano makapangyarihan ang Diyos? Tiwala ka lang sa Panginoong Diyos na may gagawin siyang maganda sa inyo. Sana, yung pangatlo na pagtitiwala, lagi ninyong ilalagay sa inyong puso. Tiwala sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Then fourth, yung obligation o tungkulin. Alam ko sa inyo mga mag-aaral, noon pa pinag-aralan na natin yan, yung obligation. Pero ito ang tanong ni Brother Eliezer sa inyo. Ang tungkulin nyo ba ay ginagawa na ninyo? Tungkulin doon sa loob ng bahay, ginagawa na ba ninyo? Tungkulin bilang anak sa magulang, kayo ba ay nag-submit sa kanila? Kayo ba'y sumusunod sa kanila? Tungkulin ninyo bilang kapatid sa inyong mga kapatid, nagagawa na ba ninyo? Okay? Paano yung tungkulin kaya natin sa ating kapwa? Nagawa mo na ba na bigyan ng pagkain yung walang makain? Nagawa mo na bang pahiramin ng damit yung nanghihiram sa'yo? Tungkulin natin yan. Kasi, balik tayo sa sinabi ko noon, kung maalala pa ninyo, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang ginawa mo sa ating Panginoong Diyos. Si Jesus Christ ang nagsabi niyan. Hindi ako. Okay? Paano pa yung tungkulin ninyo sa inyong mga pag-aaral? Nagagampanan mo ba yan ng tama? Lalo na sa panahon ngayon. Nakita natin? Mas mahirap na ngayon. Pero, ginagampanan mo, ginagawa mo na ba ang tungkulin mo bilang isang tunay na mag-aaral? Mabuting mag-aaral? Paano pa kayo yung tungkulin natin sa ating Panginoong Diyos? May tungkulin tayo sa ating Panginoong Diyos. Ito, balik tayo sa Biblia at ito yung sabi niya. The Lord's covenant renewed. Joshua admonished the Israelites to make sure that they will not associate with the people who worship idols, but be faithful to the Lord and serve alone. Joshua made a covenant with the people, committing them to a permanent and binding contract with the Lord. Itong si Joshua, pinaalalahanan niya yung mga tao, mga Israelita ngayon na kasama niya, na huwag silang makihalubilo doon sa mga tao na sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Sapagkat bakit? Alam ninyo mga bata, kasalanan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Natalakay na natin yan. Kaya't ganun na lang itong si Joshua. Huwag kayong makikisama sa mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi ayaw ng Panginoong Diyos. Ngayon, itong si Joshua, sinabi niya sa kanila, o ngayon, mangako kayo na simula ngayon, kayo ay makikipag-isa doon sa covenant ninyo sa Panginoong Diyos sa inyong paglilingkod sa Kanya. Ito ngayon yung lesson sa inyo mga bata. Turuan mo rin yung mga kapatid mo ngayon. Kung sila ay may maling nagagawa na nakikita mo, i-rebuke mo yan. Sabihin mo sa kanya, "Oops, ate, mali yung ginagawa mo eh. Kuya, mali yung ginagawa mo eh." Yung kapatid mo, turuan mo. Katulad ng sinabi ni Joshua sa kanyang mga kasamahan, na huwag silang sasamba sa Diyos-Diyosan. Kung may mali ang kapatid mo, dapat mo ring turuan yan. So nakita natin, obligasyon mo yan o tungkulin mo yan. Kung ano yung obligasyon mo, gampanan mo yan sapagkat habang ginagawa mo yan, bata ka pa lang at okay na ginagawa mo na yung mga tungkulin o obligasyon mo. Balang araw, bibigyan ka ng Diyos
ng mas maganda pang tungkulin sa buhay mo. So sana sa ating tinalakay na 4 na lessons, courage, lakas ng loob, dapat nandito yan palagi. Huwag tayong maging matakutin. Ilagay natin yung pananampalataya natin, pagtitiwala natin sa ating Diyos na makapangyarihan. Ganon din doon sa pagtitiwala natin na may magagawa ang Diyos sa inyong buhay. Pang-4, yung tungkulin ninyo, kinakailangan gawin ninyo sa araw-araw. Bakit? Kung ginagawa mo ang tungkulin mo dito, sinusunod mo, maging ang mga magulang mo, ginagawa mo ang tungkulin mo, ikaw ay nagiging masunurin na rin. Ginagawa mo na rin ang tungkulin mo sa ating Panginoon. So sana, mga minamahal na mag-aaral, meron na naman nadagdag sa inyong mga kaisipan na mga lessons na tinalakay natin. At sana, ilagay dito, ituro sa iba, may God bless you all at paalam na sa inyong lahat.